Narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding balita ang umabot sa ating mga screens ngayong araw. Matapos ang ilang linggong investigasyon, lumabas ang mga ebidensya laban kay President Kuting ng Norte Jr. kaugnay ng mga kasong katiwalian. Ayon sa mga otoridad, ito ay may kinalaman sa mga di mabilang na peking kontrata at mga iligal na transaksyon na ikinokonekta sa malalaking proyekto ng gobyerno. Base sa mga dokumento at testimonya ng ilang whistleblowers, natuklasan na may mga peking proyekto na ipinasa sa pangalan ng mga paboritong negosyo ng pamilya Marcos. Ang mga kontratang ito ay naglalaman ng mga peking proyekto na hindi naman natupad o naipasa sa ibang mga kumpanya na walang kapasidad. May mga ulat ding nagsasabing ang mga transaksyon ay may kaugnayan sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mga legal na eksperto, ang mga ebidensyang ito ay sapat na upang magharap ng kasong plunder at iba pang mga kaso ng katiwalian laban kay PBBM. Ang mga kasong ito ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng Pangulo, isang sitwasyong hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi na rin nakaligtas ang ilang miyembro ng kanyang gabinete na sinasabing sangkot din sa mga iligal na transaksyon. Habang tumataas ang presyon laban kay PBBM, isang malaking tanong ang lumitaw. Ano ang mangyayari sa susunod na mga linggo? Ayon sa mga analyst, ang mga kasong ito ay maaaring magdulot ng matinding epekto hindi lamang sa administrasyon ng Pangulo, kundi pati na rin sa mabuong political landscape ng bansa. Ang tanong ay kung paano ito makakaapekto sa kanyang posisyon bilang leader ng bansa at ang integridad ng mga proyekto na may kinalaman sa kapakanan ng bayan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ikan sa masa para sa masa. Ako, ito lang, kamakailan lang, masayang nagkita, matalik na magkaibigan. President Duterte at saka si former Speaker Sani Belmonte, nagkasabay sila sa 11th Congress na may pinagsamahan. Panoorin muna natin itong short video na ito din magkakaya ko na. Magandang gabi po mga kababayan. Kasama ko po ngayon ang magkaklase, dalawang legend po ito, magkaklase sa 11th Congress, ang si Uncle Sani Belmonte, former Speaker 2001, naging Speaker po ng 2010 at 2016. Of course, si Tatay Digong, kaklase sila sa 11th Congress bilang kongresista at naging mayor. Halos magkasabay rin po sila, naging 3-term mayor at naging presidente naman po si Tatay Digong. Unahin ko lang po, nandito si Uncle Sani Belmonte, Speaker Sani Belmonte. Magandang gabi po sa inyo. Talagang this is a terrific coincidence that I'm very happy about. Isipin nyo na nalaman ko from Senator Bongo na nandito si Presidente PRRD, and actually outside of being president and being a government official, we have been friends since we were congressmen together. Kaya matagal na kami magkaibigan. And I'm so happy that I see President Duterte naging presidente, pero walang pagbabago. Ganun pa rin siya. Very humble person na pagka kinakausap ko, sarap ng usapan ninyo pareho. And I'm very happy for this opportunity. Butit nagkita kami. At actually, in the back of my mind, I was really planning to pay a visit to Davao at Satsatan lang. Pero look at this opportunity na naibigay sa akin. Dahil sa nagtawagan na kami ni Senator Bongo, eto, dito kami tatlo ngayon, pagkakasama dito sa kainan, kumain kami. So, I'm really very grateful. Saka si President Duterte, really is a person I admire. Walang yabang ito, walang yabang, may prinsipyo, and ganun pa rin siya hanggang ngayon. And it's a great honor na magkasama-sama kami ngayon. Actually, gusto ko talaga magdaan sa Davao at magsatsata na sa kanya. Pero here's this big chance. Kaya, focus ko lang muna yung Davao, pero I'll definitely go there also.
Kaya, thank you, Mr. President. Thank you for being here with you, and exchanging views with you. At maraming rin salamat sa kay Bongo. Ito, mga kung tawagin namin ito yung nephew. Why? Dahil sa misis ko si Betty Go Del Monte. Go rin. Kaya, Salamat, Uncle. Ito naman po si Tatay Digong. Klase po sila. Mga kababayan ko, I am really honored to be with the Speaker Belmonte. Speaker na tawag ko sa kanya, talagang speaker siya. To be with him, to break bread, including my wife here. And for the longest time, we have not seen each other. So I consider this a very enjoyable moment in our lives. You know, life is getting to be shorter for us kung matatanda na. But whatever little time left for us dito sa buhay at nakikita kami, we always reminiscence and remember days during the Congress and during the time when we were out of the country. Nagpapasyal kami, including everything sa Middle East. Kaya lang, what struck me at that time was, pauwi na kami, nag-peel off siya. And he said, I'm not going with you because sabi niya, pupunta ako ng Luxor. Sabi ko, mag-isa ko lang, sir. Sabi niyo, is it not a dangerous thing to do? Sabi, no. Sabi ko, dangerous talaga ito si Speaker Belmonte. Kaya marami siyang experience. Pero I admire him and I consider him one of my closest friends. Salamat po. Nakakatuwa po ang magkaklase sa 11th Congress noong 1998. Naging speaker po si Uncle Sonny Belmonte. So, bumalik po muli as speaker. At si Tatay Digong naman po naging mayor at naging presidente. Pareho silang 3-term mayor ng kanilang mga syudad, no? Quezon City si Speaker Belmonte at Davao City naman po si Mayor Rodrigo Duterte, naging Pangulo. Ngayon nagkita sila muli, mga magkaklase. Dalawang legends po ito sa Pilipinas. Ang ating Tatay Digong at Uncle Sonny Belmonte. Salamat po. okay, so, you know, wala naman silang binanggit tungkol sa politika. Kaya sa tingin ko, nag-uusap ng mga yan. Naghahanda na sila para sa 2025 midterm elections. Napaka-importanting election ito 2025. Kasi kung sino ang lamang, sabihin yung makakuha ng maraming senador, congressman, o officials, ay malaking epekto nito sa 2020 presidential election. So maganda yan, former speaker and former president. Katapat, incumbent president and incumbent speaker. So napapansin ko lang yung galaw na speaker of the house natin ngayon. Talaga, all points out na naghahanda siya para sa 2028. Ang kanyang mga paghanda, makikita mo yan, bago Pilipinas Service Caravan. Nako, umiikot sila. Ang pondo nito, billions of pesos din. Umiikot, nagbibigay ng mga ayuda. Pinaka-latest yung tawi-tawi ng po. Maganda yun, mabisitang tawi-tawi. Kailan? Napaka, ano ito? Mind-blowing yung more than halos 100 congressmen ang nagbisita at nagbigay ng ayuda card, yung card, cash assistance and rice distribution. So, yan, sa
pa yung sa DSWD. Ang daming mga ayuda ngayon yan na naka-insert. Insert laki yung unprogram funds itong 2024 budget namin. Revelation ni Atty. Victor Rodriguez ang halos 800 billion pesos. Presidential pork barrel funds ang tawag ni Atty. Na only the president can release those funds. At ako nakikita ko, yan. Okay naman, nakakatulong. Kasi yung nabibigyan ng pera o bigas, mga mahirap, kaya ang sama nito is yung may political color na paghahanda. Tingin ko lang ito, paghahanda sa 2025. Pinaka-latest na nabasa ko na kahapon na ta, speaker, nagbisita sa isang housing project na Biglarno, yung Bansang Babae Program na Biglarno. Target nila 1 million houses per year. Sa San Mateo Rizal, nagbisita ang speaker. So, talagang napakasipag talaga ang ating speaker na housing, ayuda, gas, lahat. Nandiyan, very active. Yung presence niya, kitang-kita eh. So, mabasa ko, pwede daw mag-allocate, let's say, 10 billion pesos para subsidy sa housing program. Kasi maraming nahihirapan sa housing program ng administration. Hindi naman libre yung housing program. I think 4,000 monthly ang tulog buwan-buwan. Eh yung mga nabibigyan ng pabahay na yung mga tricycle drivers, nagtitinda sa palengke, may nabasa akong article na yung isang matanda na nagtitinda lang sa palengke, hirap na hirap sa pagkulog ng 4,000 pesos a month. Hulog niya sa pabahay program. So ito, pwede daw, sabi ng Speaker of the House na may mahanap na pundo na 10 billion pesos para tulong, subsidy yung pagkulog monthly installment. So, huwag naman. Sige, maganda yan, nakakatulong. Kaya sana huwag gawin pamumulitikal. Sincero sana tulong. Pero may balik tayo sa sana may napag-usapan maganda para pagtutulungan ni PRRD at ni Speaker Sane. The executive session yesterday, marami po ba kayong mahalagang information o mga documents na nakuha mula doon sa mga concerned government agencies na invited sa executive session? Actually, two parts yun, no? Una with yung intelligence agencies and then pangalawa in-expand sa mga ibang enforcement agencies. After nung first part, kinilabutan ako eh. No? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, mayroon silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil na executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, kidnap for ransom, at base sa kanila,
nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi nyo nakakakilabot, lumalalim na yung inaabot na nitong sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo. Dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang dalamay. At magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito. Sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Nag-commit yung representative kahapon na ilalahad nito o i-bring up nito sa national security meeting nila. Dahil siya rin mismo conforme siya na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon, no? Ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa. At lahat, of course, pwera PAGCOR, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Bandarla? Again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, mayroon ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Again, hindi ko na madidetalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So may hirapan ba si Mayor Guo sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan ng this matter? Karapatan niya yun, na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento sa yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa Pogo . Hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application, ito yung application niya para sa Pogo facility. So ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply
sa PLDT para mabuo yung POGO. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. So dahil na kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapabibig? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang influensyahan niya. Kaya importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No? Senate, kasama na doon ang Senado, kasama na ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi... I'm hoping, I'm very confident na hindi mag-grant yan. No? Nabasa ko yung order ng ombudsman at yung petition ng DILG at matibay no, yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi mag-grant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may influensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Ngayon po ba, sir, may po kayo na takot magsalita? Yung mga... Natural tendency yan ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper ang magsusurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wenyi ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at tagalabas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wenyi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wenyi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wenyi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya or nationality in this case. Any question related to this? Okay, Victor. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Guo ay nasa gitna itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng.
yung pangalan niya andun lahat sa mga dokumento, so hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan but based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan din. So may active participation para mabuo itong POGO. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid no? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently si Miss Carion